Purihin at sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Napakasarap pong umawi sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Lalong-lalo na po kung iniisip natin sa oras na ito, ang ating Panginoon kasama nating lahat sa ating kalagayan. Sabi nga, saan man may dalawa nagtitipon, dahil sa kanyang pangalan, siya po'y nasa ating kalagayan. Amen. Naniniwala ako mga kapatid, na lahat po tayo, sa pagising natin sa umaga, kaya po tayo patuloy nagkakaroon ng kalakasan dahil po sa pag-ibig at grasya ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, ang lakas po natin galing sa ating Panginoon. Amen. At ang kagalakan, yung joy na dulot ng ating Panginoon, ito po ay ibang-iba kaysa iba. Amen. Since tayo ibang-iba kaysa iba, kaya ibigay na po natin ang best para sa Kanya. Amen. Pagising sa umaga, Sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo.
sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, dakila ka,
ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatili nakatuon sa'yo. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatili nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa hapong ito na kami po ay pag-alay ng kanangbahan sa iyong harapan. Wala nang sasarap pa sa buhay na ito kundi maranasan ang iyong presensyang banal. At mailagay namin at kami po ay tumulog sa iyong banal na trono. Kami po ay lubog sa iyong kabutihan sa iyong presensyang banal. Kaya sa hapong ito kami po ay handang magpahubog, handang magpaturo at tumalima sa mga gusto mo sa buhay namin. Alam namin, Lord, na walang sayang sa mga pagod at oras at maging buhay namin at wala kaming pwedeng pagsisihan sa mga ginagawa namin ito sapagkat Ikaw ang Diyos na mayroong katiyakan, na mayroong kasiguruhan, ang Diyos na hindi pumapalya sa mga pangako sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya sa hapong ito, isinusuko namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Dalangin po namin, O Diyos, na walang ibang pwedeng makialam sa aming buhay kundi Ikaw lamang at ang Espiritu Banal. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay nilubog sa iyong presensyang banal at magkaroon ng ibayong karunungan, ibayong tatag ng loob, at ibayong lakas ng kalooban upang hindi kami madaig ng mga pag-alinlangan, hindi kami madaig ng mga takot at kalungkutan, mga pagdududa sa buhay, sa mga inaanod ng aming mga desisyon, sa mga pabago-bago naming isip, ilagay po namin sa harapan upang kami po ay patuloy na maging matatag bilang lingkod mong pinili tinawag sa karamihan. Bless mo ang mga lingkod mong ito ayon sa kanilang buhay, ayon sa kanilang estado sa buhay, Panginoon. At hindi man po namin sabihin ang mga bagay-bagay na meron kami o mga bagay na aming dinadaanan, walang bagay na hindi mo batid, O Diyos. Kaya pinagkatiwala namin sa Panginoon ang bawat pamilya ng mga lingkod mong ito, na walang ibang inaasahan kundi ang iyong mabuting kamay, ang kapangyarihan mo, Panginoon, na may magagawa sa buhay namin. Especially ang tahanan ito na walang sawang dumudulog sa harapan, nagpapatuloy ng iyong mga lingkod. Sister Ami at ang kanyang asawa, Panginoon, ang kanyang buong pamilya at hangkay. Dalangin po namin ang bawat isang narito, O Diyos, ay makamtan at kagaya po ng lagi kong dalangin sa iyo, Yahweh El Shaddai, hindi mo hahayaan na mapahiya ang mga naglilingkod sa iyo. Tapos, Panginoon, makikita sa amin ang katagumpayan, kasaganaan, kalusugan, biyayang walang kapalit ng anumang bagay sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Napakagandang hapon po sa inyo, mga kapatid. Atin pong ihanda ang ating puso at isip sa mensahe ng Panginoon. Isang verse lang po ang aking babasahin. And 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose, in grace which was granted us in Christ Jesus from eternity. Siya ang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa pamamagitan ng isang banal na tawag, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi sa Kanyang sariling layunin at biyaya, na ipinagkaloob sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang panahon. Mga kapatid, mga manggagawa, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang biyaya na ating tatanggapin ngayong hapon. Hindi na po kayong maigli. So, thank God, ako po ay nakapunta rito ulit. I-relax lang natin ang ating sarili, no? Let us put ourselves in the presence of God. And lagi kong dalangin na huwag lumipad ang ating mga isip. Kung kayo ay may mga
bibilin pa mamaya sa kanan lang. At naalala ko yung sabi ng aking father nung nabubuhay pa. Ito po yung starting keyword ko ngayon. Sabi ng tatay ko noon, nung bago kaming kasal ang aking sister wife, rolling stones na gathers no mud. Ang bato daw na laging gumagalaw, walang naiipon na, alam niyo yung mud, yung parang lumot. Ang bato daw na stagnant ay, ang bato daw na tawag na palaging gumagalaw, walang naiipon na lumot, no? At ang nilulumot lang, nakakaipon ng lumot yung batong permanente at nakalagay sa kanyang sariling lugar. Bakit ko po sinabi yan? Sapagkat ito ay may significant sa ating ginagawang topic ngayon. Amen ba? Kanina, tinanong ko sa amin, ano ba yung dapat nating pag-aralan? Hindi lamang kayo, kundi ako rin. Because every time na tayo ay nag-aaral, ay napakasaganang biyaya na ating tinatanggap. No? At inihanda ko na po yung pang 2 taon na topic. Nakikinig ba kayo? Sana ito ay maging inspiration natin. Una ay the whispers of the wind, recognizing God's initial call. So ang gaganda po nito, no? Kapag sinamahan tayo ng Diyos, siguradong bubusugin tayong lahat. Recognizing God's initial call. Number 2, experiencing God's direct call. Ang maranasan natin, ang direktang pagtawag sa atin ng Diyos. Dapat pag-aaralin natin yun. Sapagkat para hindi tayo sinasalaulin ng mga born again, no? Number 3, the journey of obedience. Embracing the call with faith. Yakapin ang panawagan na may pananampalataya. And number 4, the promised land, discovering your God-given purpose. Discovering your God-given purpose. And the last, hanggang 2025 yata ito, no? Don't call, continuously seeking God's guidance. Yan po ang 5 susunod-sunodin natin. But by this time, ang ating pong pag-aralan, yung pinaka-main, yung tinatawag na God's calling. No? Sabihin nyo, God's calling. God's calling. Yung panawagan ng Diyos. Before tayo ay pumalaot sa mga ginagawa natin sa activity ito sa ating El Shaddai Ministry, unang-una, meron tayong katiyakan that we are called by God. Amen ba? Kaya tanongin mo sa katabi, kapatid, tinawag ka ba ng Diyos? Sagutin mo, kapatid, anong pakialam mo? Alam nyo, tayo dapat talagang mag-assure na we are called by God. No? Sapagkat sa bandang huli, no regrets because from the very start, we know that we are called by God. Noong unang mga panahon, may issue dito sa gawain. Ang sabi nila ay, may tinawag ng tao at may tinawag ng Diyos. At gusto ko itong masalamin natin kung saan tayo dito. Kasi maraming inibitahan sa gawain, dagsa yung tao na ano. Pero after several years, sila nawala. And they conclude na hindi sila tinawag ng Diyos. Sila ay tinawag ng tao kasi nung mawala na yung master nila, nawala rin sila. At lagi-laging sinasabi ni Brother Mike na mawala man ang lahat, mawala man siya, ang El Shaddai will remain. Sapagkat siya mismo ang Diyos na tumawag sa Kanya. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, once again, dapat nating ma-realize, unang-una tayo ay may mga tinatawag na frontliners. Tayo ang mga nag-assume ng mga gawain sa bawat lugar na kinalagyan natin. And every one of us ay may kanya-kanyang ministry, no? May kanya-kanyang kinilalagyan. May magaling sa intercession, may magaling mag-pray over, may magaling mag-convince, no? May tinatawag na gift of leadership. May magaling na kapag siya ay nag-lead ng kanta, nagtatangay lahat, no? May mga ganon. And anyway, it should be our motivations na kung meron ng bawat isa, ano kayang meron tayo? At kapag nakita natin yung calling natin, walang lugar ang pagkikipagkompetensya. Sapagkat ang pag-aaral ng panawagan ng Diyos ay hindi natin mauubos.
mawala na tayo sa mundong ito, hindi pa natin ma-fulfill yung gusto ng Diyos sa buhay mo. But then again, hindi man natin maubos yung kanyang plano sa buhay natin na maximize natin, nagawa natin yung mga bagay out of the best na meron tayo. Amen ba? Wala tayong pagsiyang sapagkat yung mga bagay na ginawa natin ay sigurado tayo. Maraming issue na nawawalan gawain because of different status of calling. Merong tinatawag na workers na nabudol lang. Alam yung nabudol? Eh wala nang humawak, pinersa. At sinabihan ng kanyang sisters, tarawakan mo na. Mag-coordinator ka na. Akong bahala sa pinansyal. Unang gawain may nagbigay. Pangalawang gawain wala na. Kaya ang tawag nabudol. Yes. Nakikinig mo kayo? Amen. So mga kapatid, hindi beer, it's a very basic pero it's a very significant. Kasi ang mundong ito ay very, ang tawag niyan, very fragile, napaka-mahina, magulo. Kahit magandang bagay na makita natin, where do we belong sa panawagan ng Diyos sa atin mga kapatid ko sa Panginoon? Kagaya ng sinabi ko, nabudol mga kapatid, merong tinawag na napilit lang. Amen ba? Dahil siya ay walang ibang inaasahan, inassume niya ang kanyang responsibilidad kontra doon sa kanyang kalooban. Sinang mag-suffer? Yung gawain. Because we serve the gawain base lamang sa pamimilit nila. And of course, meron lang tayong conviction dahil takot tayo sa Diyos. And sometimes we claim na lang na ito ang purpose ng Diyos. Pero distorted yung ating pananaw. Hindi kumpleto, hindi buo yung ating pananaw. Kasi yung motivation sa ating buhay ay tinulak ka lang, no? Pinilit ka lang. And that's why kailangan mag-clarify natin sa ating sarili nang sa ganun, walang pag-agam-agam ang buhay. May mga tao naman na nasa gawain na nagpatawag lang. Nakikiagaw ng posisyon, especially kapag may benefactors. Naniniwala kayo? Handa ba kayo sa mabibigat na sinasabi ko? Amen. Kailangan medyo lawakan natin yung unawa. Yung sasabihin ko, nawa magpahina sa atin. Mag-enlighten. Para makita natin kung saan nanlugar yung buhay pag-iilipon natin. Because we can never see the truth hanggang di mo alam yung pinakabuuan. So, sometimes hindi mabuti ng hindi magandang pakinggan. But the reality, it will build us to the stronger faith in God. Sapagkat ang buhay natin ay napaka-imperfect, mga kapatid. Kaya nga minsan, mas yung mga nasa gawain, pag nagpuri-puri na lang, pero walang pakialam sa pagpapagod niyo. Pag nagtaas ng kamay, tataas na lang. Pag nagpataas ng prayer meeting, tataas na lang. Pero pagkatapos ng kayo, bahala kayo dyan. Ako answered prayer na. Pero kayo hindi. Tayo ay pinagkatiwala. Not only to be answered prayer, but a higher calling from God. Na supposed to be mailagay natin sa ating puso. Mailagay natin sa ating isip na hindi madali. Hindi tayo kagaya ng crowd na nasa labas. Na sometimes hindi nila alam yung bulok ng loob. Hindi nila pala alam na iinggitan yung mga workers, no? Hindi nila alam na nagkakagulo yung mga manggagawa. But then they are blessed because hindi nila alam yung sa likod ng states. And who are those people na nakakaalam ng bulok at mabuti? Tayong lahat na nag-ahawak. And that's why we have the ability to discern that we are truly called by God because we know what is good and what is right. Alam natin na kahit bulok na bulok yung kinalalagyan mo, alam mo kung saan ka lalagay. Ako pa niya. Maraming gawain dito sa atin sa Rizal. Pinag-aagawan ng gawain. Alam mo bakit? Malaki ang budget from abroad. At ang issue hindi position, ang issue hindi yung mga gawain, kundi kung sino ang maghawak at treasurer. Amen ba? Ang bigat, no? And sometimes even preachers nagkakaroon ng inditan kasi kayo na lang lagi dyan sa 2,000 love offering. Nawawala yung tinatawag na goal of serving and calling of God. Kasi ang point of mission ay doon sa matatanggap. And we have to know this one, mga kapatid. Huwag kayong magmaang-maangan. Sometimes we
Kumbaga, dinidisip natin yung ating sarili. We are serving God, we know God. Hindi natin kailangan ng pera, pero yun ang pinakamalaking root kung bakit nagkakagulo. Sapagkat natatakpan yung tunay na dahilan ng calling, no? O ba niya? At maganda na tayo ay tinawag ng Diyos, hindi nagpatawag, hindi nabudol, hindi napagkaisahan. May isang gawain sa amin, ang kanilang ante ay nasa abroad. Dahil sa enthusiasm ng kanyang ante na nasa abroad, every month nagpapadala ng 5,000 sa choir, sa preacher, sa gitarista, sa mga usher. Pagkatapos ng gawain, ang saya ng lingguhan. Kasi yung 5,000 na paghati-hatian ng mga pamilya. Iniraos lang yung gawain for the sake of material needs, no? Expect ng kanilang ante, ng kanilang kapatid, meron siyang gawain sa bahay. But they ever know na yung perang pinapadala niya ay wala na lalagay sa tamang lugar. Kasi nagagamit nila sa kanyang personal gain na for the spiritual growth, no? Kaya ang nangyari, nung tumigil yung kanilang ante, pagpadala natigil din yung gawain. Pero walang pagbabago sa kanyang pamilya. At nag-away-away, nagsisihan kung sino yung dahil ng pagtigil ng pagpadala ng ante nila. Kasi nagkabukingan na sila ay hindi tunay na naglilingkod. Because they are not called by God, because they are initiated by the material things. Amen ba? And even as now, we have to be aware sa buhay natin, what are the hidden agenda in this heart that motivate us? Ano yung pinakamalalim na dahilan? Ano yung pinakamalakas na puwersa kung bakit tayo gumagalaw sa paglilingkod? And we can never deny to our God. No? Hindi tayo makakapaglinlang. Hindi tayo pwedeng makapagtago sa Diyos. At mapapansin mo na lang, walang penta ang paglilingkod ko. Kasi kung nagsasalita ang tayo sa harapan natin, naglulukan lang naman tayo eh. Maasa ka pa. Sasabihin ng tayo, ako pa. Pero ang Diyos hindi natin, we can never deceive God. Kaya the very goal ng paglilingkod natin is ma-reassure, ma-reclaim natin yung ating sarili that we are in serving God because tunay na pinili, tinawag na tayo. Talapakan natin ang ating Panginoon. Meron pang isang issue yung tinatawag na bunutan, no? Hindi ko ito minamali. Pero meron doong sometimes sa makita natin. Minsan maraming ayaw mga workers, dadaanin na lang sa butahan. But you know what is the danger? Kung yung 5 bubunutan ay totoo ba, na mag-a-assume yung puso niya ba that whenever or wherever she or he told or mabunot, handaan niya bang i-assume ang pagkapili sa kanya ng Diyos. Sometimes, hindi natin ma-i-deny. Maraming sinabing kalooban ng Diyos, pipiliin ng Diyos, bringing over yung bunutan, pero yung taong may katawan, hindi niya tinatanggap. And that's the very danger. Sabihin na, nalulukan tayo, nagpilian kayo, sapagkat gagabay ko kayo, nag-pray pa kayo. Nung mapili ka, di ka naman kalahanda, dapat mong una pang handa ka na. Pero sometimes, nagsusugal tayo, hindi naman ako mapipili yan. Hindi naman ako mabubulog. Kaya minsan mong panalangin, Lord, huwag sana akong mabulog at sumama ka pa. Kuha niyo yung point. If we are willing to serve God, lahat ng naglagay ng pangalan, anumang oras, anong pagkakataon, willing ka na mag-assume ng calling sa ng Diyos. At kapag nag-assume ka ng calling sa Kanya, alam mo na Diyos talaga ang tumawag. At hindi ka magdadalawang isip sa puso at isip mo na ikaw ay tumatalima sa Kanya because God is a God of reward. Most of the time, ang gusto lang natin reward. Amen ba? Amen. Pero pagdating sa responsibility, mga kapatid, napakabigat. Paano natin makikita that we are truly called by God? Una, yung tinatawag na recognizing God's calling. Una, sa ating buhay, kailangan ma-recognize natin God's calling. Yung tinatawag ay yung tinawag ng Diyos. Mayroon tayong mapapansin sa ating buhay yung tinatawag na inner voice. Sabihin yung inner voice. Ang Diyos,
ang pinakamalaking biyaya at pag-ibig niya sa atin because we have direct connection to God. Sa lahat ng kanyang nilikha, walang ibang pwedeng makipag-communicate sa Diyos kundi tayong tao. Because we are created by God in His image and likeness. No? Nilikha niya tayo sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang creations. Tao lamang ang may direct connection sa Diyos. And we have the ability to convict our hearts that we are called by God. And you know what, even in the Bible, nakikita, nararamdaman nila, nalalaman nila ang panawagan ng Diyos by the way of inner voice. But anyway, ngayon, distorted na yung inner voice, lalo na kapag na-stress, meron ang tinatawag na hallucinations, no? Ito ay nagaganap kapag tayo ay nasa ayos na estado. Ano yung inner voice? Most of the time, mayroon tayong pagkakataon na lumalakad na para bang binubulungan ka ng sarili mo na tulungan mo siya. May mga bagay sa buhay natin na ginagawa natin because of the inner voice. Kawawa naman, tulungan mo siya. Amen ba? Minsan, hindi naman natin napapakinggan bulong, pero nagpo-prompt sa ating isip yung mga bagay na magiging action natin. Amen ba? Ako, pagdating sa mga ulubi, especially sa ngayon, very critical na ako kasi marami nang nandaraya. No? Minsan pag-uwi ko din sa galing Angel, hindi ko ito nakalimutan kasi may prompt talaga. Pag nagmumotor ka alas 12 alaonan ng umaga, pauwi na ako sa amin, may nadaan akong kumakalkal ng basura. And talagang sobrang na-stop yung puso ko. Nakalampas na ako, wala lang, sabi ko, bahala na siya sa isip ko lang. Talagang hindi ako mapakali, parang may nagsabi, balikan mo siya, ibigay mo pagkain mo, matutulog ka nang hindi mo may makakain para. Ibinalik ko yun, alam mo, sobrang tuwa ng binigyan ko. I am so happy. Ha? May mga ganong bagay na ini-stress tayo, meron tayong inner voice. At dapat alam natin yun, we must be sensitive enough na sa ating paglilingkod, meron tinatawag na umahatak sa atin sa mga bagay patungo sa paglilingkod sa Kanya. May mga pagkakataon na nagkokontra, nagre-resist yung ating puso. Especially sa when it comes to financial. No? Kapag nagbigay ka sa preacher, kasi nag-topic siya ng pagbibigay, hindi yung inner voice, naparinggan ka kasi. Ang kukuhan. Hindi yung inner voice. Yung inner voice is prompting us even though there is no circumstances that happen. Kusa yung darating. Na? Kaya nga, minsan na-issue sa mga preacher, sa mga kapatiran, unang-una, babatiin ka. O, sister, ang ganda mo, ha? May 500 ka ba dyan? Yan naman, may awa ka. Ay, naku, kawawa ka. That is not inner voice. Amin ba? So, namamanipulate yung konsensya natin because of the surface, because of the outside circumstances in this life, mga kapatid. Amen ba? Amen. Sa Old Testament, ang Panginoon ay nangusap kay Moses para iligtas ang mga Israelita sa kanilang kinalalagyan. In Exodus chapter 3, verse 7 to 8, sinabi ng Panginoon, nakita ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto at narinig ko ang kanilang mga daing dahil sa kanilang mga alipin. Alam ko ang kanilang mga paghihirap kahit bumuka upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at dalhin sila mula sa lupaing iyon patungo sa isang mabuti at malawak na lupain, isang lupain na umaakaw sa gatas at pulot-pulot. In these verses, in this chapter, doon kumilos ang Panginoon. Hindi siya direktang gumawa. Gumamit siya ng mga tao. Amen ba? Gumamit siya ng mga lingkod ng Diyos para magamit. Alam nyo, napakaganda that we are the one who belong to these people. Kailangan natin naalala na nagamit tayo ng Diyos sa ating personal na buhay. Amen ba? Yung nagamit tayo ng Diyos sa ating sarili, mga kapatid. Brother, paano ko sila tutulungan? Ang dami ko rin problema. Hindi ko na kailangan mapagtutunan ang end of the times, end of the world, because ngayon ang kailangan ko. No? Minsan ang hirap i-combination yung ganung bagay kasi may mga needs tayo, di ba? Sometimes yung ganung mga bagay ay malayo sa realidad.
But you know what? Yung mga bagay na mali sa realidad ay magbabalot ng kabuuan ng ating buhay. Magsasakop ng ating buong pagkatao. Amen po ba? So, not only by the inner ways, but by the circumstance. Amen ba? Sometimes, God's calling is revealed through the circumstances of our life. Yung mga tinatawag na unexpected events, challenges, and opportunities can be part of God to guide us towards His purpose. Maybe, noong unang mga taon, di mo alam ang dahilan kung bakit ka tinawag. And along the way, nag-explore tayo. And doon mo na pagtanto-tanto, kaya pala. Noong una, kinaladkad lang ako, pero nag-grow yung spirituality mo, no? Along the way, nagpakilala ang Diyos, not only in the interest, but by the circumstance. May mga workers na ayaw-ayaw mag-workers, pero nung aalisin mo na, aawayin ka na. Di ba? Meron ganun doon. So, by the circumstance, kasi naranasan niya na yung pag-ibig niya. Just only the thing, lagi na siyang manipulative, mga kapatid. Kaya, sabi dito sa Genesis 12, 1-3, tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi niya kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan. Ituturo ko sa iyo, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantok ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay ang aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susungkain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. Amen. Through circumstance, mga kapatid ko sa Panginoon, we are called by God through circumstance. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi naman natin pwedeng husgahan ang sino man. Kailangan nagiging observer tayo. Sa paglilingkod ba, nagkakaroon ba ng changes? Baka lagi natin sinasabi, pagsubok lang. But without knowing, ito yung mga bunga ng ating mga maling decision. Because we are not guided. Because we don't ever know and discern the circumstance of God. Amen ba? Yung punong lingkod, lagi niyang sinasabi, huwag na kayong mangutang. Yung mga simpleng aral, huwag kayong manggaya sa negosyo niyo. Huwag kayong manglamang. Yung mga simpleng bagay, parang mga bricks daw na semento, na kapag nag-ipon, nagiging wall, para kayo malayo sa Diyos. Alam niyo mga hollow blocks, no? Mga hollow block, kwadrato lang, pag pinagtipon ng karpentero, tumataas. Yung mga clothes natin, yung mga kasalanan natin, yung mga pagkukulang natin na iipon, and that is the obstacle. Kahit akala natin naglilingkod tayo, pero napapalayo tayo sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Nawawala tayo sa tunay na goal ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kaya magandang pag-aralan natin to. Hindi tayo magpapabula sapagkat alam natin na totoo yung paglilingkod natin. Amen ba? Yung motivation ng punong lingkod, nayayaman kayo, aasin sa kayo, totoo naman yun. If we obey God's commandment in our lives. Amen ba? Pero alam niyo, kahit yumaman ka na, alam niyo ba ang masaklap? Maraming Kristiyanong mayam na tumulong kay Lord, pero umalis, alam niyo kung bakit? Naabuso. Hindi nahawakan yung kanilang biyaya in a proper way around. Kaya bigay lang ng bigay, todo bigay ng bigay. Binabayaran yung kanyang mga alagad, mga kaibigan, kasi yung kanyang driver, kabit niya pala. And we can never bargain to God. Huh? And sometimes, nagiging mabait tayo because there are something bads behind. Sabihin niyo, bakit alam mo, brother? Ako ka ba? Pero alam niyo, that was the reason for us, no? Marami tayong nauobserbahan ng mga tao. Amen. And that's why, napakaganda na nakikita natin yung ganitong mga sitwasyon na hindi tayo naglilingkod na nasa skin lang, no? Alam mo, skin lang, nasa balat lang, hindi, no? You have to go deeper into heart, into the deeper of this heart.
Sometimes masarap na nag-worship, no? Sometimes masarap pag nasa gawain ka, overwhelmed, especially sa ambient, overwhelmed ka. But it will not end there. Hindi dapat matapos doon. Kaya nga sabi ni Brother Rafi, nakapagtataka, nagtatanong siya, si Brother Rafi, punong-puno ng gift, no? Kapag naglihan siya, maraming natutumba. Pag nag-pray over siya, maraming na-answer prayer. Kasi Brother Rafi is one of the, kumbaga, nasabi nating model. Of course, ang gusto natin pwedeng sumuka sa kanya, no? Yung observation lang natin. Pero sabi niya, ang tunay na himala ay yung nagbago ang buhay. Yung mga tao doon na nagtumba, sa gawain lagi natutumba. Pagbangon, garon pa yun yung ugali. Ang bigat, no? Sometimes, ang bigat ang pipin. Sometimes, we are only passive, but we will never dig out. Hindi natin hinahanap what is the reason behind. Kaya yung mga taong naglilingkod sa Diyos, very critical siya. Marunong siya, may wisdom siya. Amen ba? Yung kapatiran natin, inanggap niya, pinagtyagaan niya ang sekretary sa isang probinsya. Pero alam niyo, ang iniwanan niyang trabaho ay parang napakalaking company. Paghapon ka magpentahan sila, ang pinagkikwento nila kung magkano ang dadayain. Kaya every time umuwi siya sa bahay, naghahanda siya para sa gawain, marami siyang pera. Yun nga lang, nagkukontra ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu. Kasi yung kanyang nature ng trabaho ay wala sa circumstance na gusto ng Diyos. Kaya she will never be at peace. Kasi para may tag-uwar, yung larong tag-uwar, yung dalawang persong nag-aagawan sa kanyang loob. Sometimes sa buhay natin gano'n. May dalawang persong nag-aagawan, gusto mong magpakakunti and get full ka, inahata ka sa gusto ng laman, sa gusto ng trabaho, sa gusto ng circumstances sa buhay mo. Ang Panginoon kapag tinawag niya, everything will be aligned. Amen ba? Although sometimes mga distorted, sometimes mayroong mga gulo sa buhay, along the way makikita mo kung paano ka sinasamahan ng Diyos. Amen ba? Kaya nga, dapat tayo laging nagtatanong. Naalala kong nabubulit ang nanay. Ito, sabi niya, ano po nanay? Halika na, preacher ka eh. Sabi ko, ano po ang tanong mo? Ilang taon na ba tayo naglilingkod? Sabi ko, matagal-tagal na rin, mga 5 taon na rin, mga tayo ngayon. Sa akin, simula yung malubi yung negosyo natin, naghirap din tayo, ano? Sabi ko, oo naman. Tapos nag-esalay na tayo, masaya, ano? Oo naman. Kaya lang, parang hirap na hirap pa tayo. Sagutin mo, ano kayong problema? Sabi ko, mas maganda yung nagtanong ka lang, tama na yun. Pag nagtanong ka, ibig sabihin, naghahanap ka ng sagot. And we can never answer those questions. It will answer by the circumstances. And we have to check our lifestyle. Amen? Kahit sobrang kapapal, kapag hindi tayo marunong magmanis ng buhay, kapag hindi tayo magdala ng buhay, mga kapatid, hindi malayo na tayo ay magugulo. Amen po ba? So, si Abraham ay tinawag ng Panginoon, naging reason, pagpapal, at hindi siya nag-isip sa kanyang sarili, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng skill sa kanya, ng karunungan sa kanya. Alam niyo, may isang kwento, yung painter daw na sobrang depressed. Very passionate siya sa pagpipaint, no? Hindi siya kilalang painter. Pero every time nakakapag-paint siya, nilalagay niya sa gallery. Pero throughout the day, maghapon, magdamag sa ilang taon, walang bumibili, bibihira lang, kaminsan-minsan lang. But because she is, or he is passionate, siya ay talagang in-plane doon sa kanyang trabaho. Mahal na mahal yung trabaho. Sa gawa lang siya ng gawa ng painting. Maya-maya nadaanan siya ng may kakayahan na tao. Sabi niya, pinapenta niyo yung lahat ng painting. Tapos tinulungan pa siya yung kanyang skill. In-equip siya. At kaya yung kanyang simpleng painter, sumikat siya, pinagpala siya, nagamit niya, umasenso siya. At alam mo, ang ibig sabihin nun, sometimes yung paglilingkod niya, parang walang kwenta. Pero naigagalalin mo lang yan. And the day kayo sa buhay natin, makikita ng Diyos yung lahat ng pagpapagod natin kung totoong nagpapagod.
kung totoong naglilingkod. Sabi nga ng Jeremy, walang plano ang pagpuska. Walang judgmental. Pero tayo mismo ang susukat kung yung ginagawa natin may bearing, may kwenta sa Diyos. Amen ba? May halaga sa Panginoon, mga kapatid ko, kaya siya. Alam niyo, maraming lingkod ng Diyos. Nung unang pagdating ng gawain, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mama galing Saudi, and he was touched by the sharing portion ng alam niyo yung Betamax noon, yung mga patotoo ni, mga galing sa abroad. Sobra siyang na-struck ang kanyang puso. Alam niyo, inabot siya ng Holy Spirit. Pag-uwi niya sa probinsya, nag-arkila ng sasakyan, dala-dala yung mga sound system, dala-dala yung mga Betamax ng mga buhay na patotoo. Hindi siya marunong mag-preach, wala siyang nakayahan. But he has the ability to serve God. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang jeep na galing sa abroad, yung kanyang pera, yung kanyang mga television, yung mga TV noon, wala kang flat TV noon, no? Yung makakapal, ang bibigat noon, mga ditubo ka, ginamit yung pinapanood ng mga tao. Sobrang na-bless siya. Pero alam niyo, ito ang maganda. Buo sa puso niya na wala siyang hinihintay na kapalit sapagkat ang hinihingi niya ay una nang ibinigay. Pero alam niyo, hindi mapigilan ang tao para tulungan siya. Amen. Kapag tayo pinapaalala ng Diyos, walang makakahadlang sa iyo para pagpalain ka. Hindi mo kailangan makipagbulong sa Diyos. Because every in this life is a gift from God. As long as we assured our service to God, mga kapatid, makikita mo how God really works. Amen ba? Makikita mo kung paano ang Diyos nagtatawa sa kanyang mga totoong naglilingkod sa Kanya. Sometimes, we are only, sabi ko yung paboritong word, yung in the surface lang. Pag nasa gawain tayo, enjoy tayo, pinagpala, na-bless tayo. Pero sa loob ng ating bahay, nagdaharap ang ating kalawatan. At ayaw natin, no? Ayaw natin ng ganon. Kung tayo ay masaya, totoong masaya. Kung tayo ay na-bless, totoong na-bless. We are not pretending because God never wants us to be pretender. Ang gusto niya sapagat kaya niyang ibigay ang happiness mo, kaya niyang ibigay ang peace of mind mo, hindi mo na kailangan magkunwari, hindi mo na kailangan pilitin yung sapagkat sisiw lang niyan sa Diyos. Only the thing na hinihingi niya sa atin ay ang totoong paglilingkod sa Kanya. Amen. Nasusundan niyo po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, napakahalaga ng mga pagkakataon sa buhay natin. Pag binagsak na natin yung magamit natin pag-uwi sa bahay, we have time for meditations, time for reflection. Mayroong word na tinatawag na sa English kasi ay introspection. Sa Tagalog di pa alam, pero ganito yung introspection ay ang pag-iisip outside the box. Alam yung marunong kang mag-isip na kahit di mo narinig. Yung kaya mo mag-analyze ng isang bagay na pinapaunawa sa iyo ng Diyos. Yung karunungan mismo ng Diyos. Amen ba? Introspection. Sabi yung introspection. Amen ba? So, yan ang mahalagang bagay na dapat meron tayo. And letter C, sa paglilingkod natin, not only the inner voice, not only the circumstance, but the gifts and talents. Amen ba? Marami tayong gifts na naniwala kayo. May mga taong may gift pag nangutang di mo mapapahindihan. Ako yung mga taong kilala, mayroon siyang sense of leadership. Pag lumalapit sa akin, red po utang, hindi ako nahindihan, pero maray kasi hindi nabayaran. Hindi ako nakakatanggi. Kaya ang mundong ito, totoo may mga butol. Meron silang kakayahan. And alam nyo, yung mga gifts natin, pwede natin gamitin sa pag-akay. Pwede natin gamitin para mag-gather yung mga tao. God has given us each of us unique gifts and talents designed to be used in service to Him. And others, when discover that develop these gifts, we are stepping into our calling as such that receive a gift. Amen ba? Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, hanapin niyo na lang yan. So, the gifts and talents, mga kapatid ko sa Diyos. Walang sino mang pwedeng magmataas. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Kasi ang Diyos ang may control. We are the body of Christ, no?
We cannot, one person as a whole, bawat tayo ay body of Christ. Amen ba? Kaya huwag mong maliitin ang sino man. Sapagkat isang araw hahanapin mo yan. Amen ba? Ay kwento ako sa inyo. Ewan ko kung narinig nyo na to. Mayroong mayaman sa isang gawain. Halo siya ang ibigay sa mga choir, preachers. Nung nag-preacher pa lang, napunta ako sa opisina. Nagdadala ko ng gulay, sabi ng nanay ko, dahil mo yung gulay para sa mga preacher sa Rome, galunggay, kamote. Ganun talaga ng motivation sa paglilingkod namin. Kasi nung kami maglilingkod sa Diyos, hindi kami naghahanap. Kasi bumagsak kami yung devotion namin. We are drawn by the circumstance kasi nabagsak na yung buhay namin. Naghahanap na kami ng masigsilungan. And yung paglilingkod namin, nung sa opisina yun, every time na naggawain, nagdadala ko ng gulay. Alam nyo, yung babae na yun, mag-asawa, siya may control ng opisina. Naatilan namin yung opisina, at the same time, sila yung sekretary doon. Tapos, siya nagbibigay sa mga Kristo. May gawain pa sila. May gawain sila na pag-attend ka lang ang preacher, mayroon ka ng panggasolina. Kung 20 ko yung preacher, 20 preacher ang bibigyan mo. Ganun siya kayaman. Yung mga choir, huwag kayong gagala-gala dyan. May tig-iisa kayong kwarto sa taas. Sobrang blessed sila kasi pagtulong nila sa gawain yung kanyang asawang engineer, alam niya, milyon-milyon ang kontrata. Kaya yung kanyang ginagastos sa gawain, barya-barya na. Sobrang blessed. Yun yung mga bunga ng pangangaral ni Brother Mike, no? Alam nyo, may pumunta doon head, hindi ko napapangalanan. Isang head na marunong manindigan sa totoo. At napansin niya na ang gawain ay controlled by people, not by God. Alam niyo ba yung gano'n? Yes. Na mayroong mga lugar na ang tumawag hindi ang Diyos, kundi ang tao. Amen ba? Tapos, dahil hindi kontrolado, yung head nanindigan. Dalawa daw ang pwede niyang gawin. Manindigan sa totoo o manindigan sa kompromiso. Kompromiso in the sense, aayunin niya na yung mayaman. At alam niyo, mayaman yun ang hirap kalabanin. Even Solomon, sabi, huwag kang lumaban sa mayaman ng papahamak. Anyway, in that context, okay lang yun, ha? In that context, bayaan na natin. Pero ito ibang usapan ko. Tapos, sabi ng head, Sister, pakikiusapan ko po kayo. Ganito po, kasi galing sa amusulo, ganito yung ating dapat gawin. Eh, palibasa may pera, yung sekretary, at the same time may-ari ng gawain, kumari ba, kinukontrol niya. At sa kanya, sumasaludo ang mga tao. Parang wala ng power yung head galing doon, kasi siya may-ari ng gawain. Nakukuha niyo ba? Tapos, isang beses, nakagawa ng desisyon, yung head, nalaban sa kanyang patakaran. Sinitangan. Saan na niya? Bakit niyo po sinumbong sa Amorsulo? Nung namumutang po kayo, nakakaakyat kayo dito. Pag pinapatawag po kayo, nakakaakyat po kayo, binibigyan ka naman kayo ng biyaya. Tapos nagkamali ako, di ka na nakaakyat, sumbong ka agad sa Amorsulo. Nag-reason agad. Alam niyo po, nahiya naman ako sa inyo, pero dapat kong gawin yung dapat kong gawin. Nag-i-English yung babae. Huwag niyo pa akong Englishin kasi nored po ako. Ito nga po, medyo maganda-ganda lang yung damit ko kasi naka-El Shaddai ako. Pero huwag niyo pa akong bastusin. Alam ko na po ang aking ginagawa. Alam niyo, talagang galit na galit yung babae kasi nasupi yung kanyang ego. Parang nabali yung kanyang leadership. Alam niyo, inano niya sa Amorsulo, tinawag niya. Pinun out. Kita niyo, nakikita yung galon ng mundo. Pinun out siya. Pero ilang buwan, umalis siya sa gawain. Sabi niya, pag ako'y nawala dito, mararamdaman niyo. Yung mga pera talaga, pag-aalaga lang, wala na silang mga kwarto, no? Wala na silang mga perang pinansyal. Pero nung mawala siya, alam mo nangyari? Mas nagamit yung bawat tao nandun. Yung bawat tao na may kakayahan ay pwedeng gamitin ng Diyos para hiligin yung mga buhay. At alam nyo, hindi ko naman sa ilugan sa ngayon pawindam-windam yung kanilang buhay kasi
yung mga pastors na pumupunta sa kanila, hinuhututan din lang siya. So, it's very crucial sa paglilingkod natin. Kaya nga sabi ni Brother, huwag ka lang maging mabait, huwag ka lang maging tanga. Sa paglilingkod, hindi dito puro emotion, hindi dito puro banal. We have to learn, we have to know, we have to determine and to discern. Amen ba? And God will give us, hindi dahil nag-aral ka, hindi dahil marunong ka, kundi dahil matino kang naglilingkod sa Kanya. Napakaganda na tayo ay nakikita natin sapagkat ang Panginoon, siya ay Diyos na makatarungan. Sabi ko nga sa inyo, sa karanasan ko sa paglilingkod, hindi naman lahat. Itong aking experience. May isang lugar na ang coordinator ay may position sa municipal. Pagdating ko, ninanggar ni Brother Chito, plansahin uli kasi nagusot niya sa lalagyan niya. Kaya dan yung kanyang garienda. Tapos maya-maya iakyat yung mga pagkain niya sa taas. Handa niyo na yung mga sapatos, igilin niyo. Pag dumating ako sa lugar nila, tawagin makatulong niya. Sobra akong kasi sino ba ako para pag-imperer? Pero hindi ako asiwa ako sa gano'n, no? Hindi ako komportable. Pagdating ko doon, sabay na lang tayo, Brother Chito, pagkain. Pag kumakain na kami, pagkatapos kong kumain, pagod na pagod ako. Kasi takot akong lumagatak yung kutsara sa plato. Alam niyo yan? Kapag nakitira ka sa ibang mga mayayaman, kaya, no? Na sila ay tagahawak lang ng lugar because of politics, no? Tapos, susunod kong pangka doon, naghanap na ako ng bahay kubo. Amen ba? Pero anyway, hindi naman lahat ng mayayaman. Kaya pinipento ko lang yung dito. So, ito pala, ang Panginoon, susukatin ka hindi dahil may pera ka, kundi susukatin ka kung paano ka tumanggap ng totoo. Eh, sabi ko, Nay, dito na ako sa inyo ng ganyan. Bahala ka dyan sa sabang sobrang himog na. Pero okay lang, masaya. Maligo ka dyan, kung maligo ka, magbihis ka, wala tayong katulong dito. Ganun, ang saya, no? Yung totoo lang, nakukuha yung ganun. Pero nagagamit ng Diyos. Sometimes, we cannot manipulate the Spirit of God. And God will reward us according to His genuine work in Him. Amen ba? Kaya, kung ang tao ay nasasalamin natin sa ating kapwa, tinitingnan din tayo ng Diyos sa ating natural na buhay. The gift in Taliesin, responding to God's calling. Obedience, mga kapatid. The first step in responding to God's calling is to obedience. This means surrendering our own plans and desire to His will, trusting that He knows what is best for us. Ako, masasabi ko na, siguro naka-50% ako dito sa ganitong condition. Yung tinatawag natin surrendering everything, no? Sa Kanya, yung tinatawag natin na yung ating mga desire sa Kanya. Ang hirap nun. Amen ba? Ang hirap na ma-prove sa Kanya, mga kapatid ko sa Panginoon, that we are truly serve Him with our whole heart. Aminin po natin. So, kausapin ang ating sarili. Tingnan natin yung ating desire. Kasi ito yung sinasabi ko lagi. Minsan sa paglilingkod natin, mukha lang tayo naglilingkod. Pero ang totoo, may gusto tayong kunin sa Kanya. May gusto tayong maating sa Kanya. But of course, sino ba naman ang ayaw? Sino ba naman ang ayaw ng Lord? But kapag tinignan mo deeper yung condition ng Diyos, hindi ganoon. Hindi kagaya ng mindset natin. Amen ba? At marami nagkawindang-windang na mga lingkod ng Diyos because of their own desire, mga kapatid. Example ko lang, hindi na natin ito labas. Sa preachers, mga kapatid, meron mga hidwaan. Amen ba? Pero ang kagandahan lang, it will not end doon sa hangganan. Na pag nakahama ka, siyempre tutulungan ka din. Pero nagkakaroon lang ng friction because of their personal needs. Amen ba? Mayroong mga competition, mayroong mga conflict, pero doon natin mapuprove how we are fully serve Him. Naalala
naalala ko nung ako ay nasa ibang probinsya, hindi ko naman ito tinataas ang aking sarili kasi nangyari na to. Although mukhang itinataas ko ang aking sarili. Pero ang Diyos pa rin ang magwiwi ng aking motibo. No? Siya pa rin pwedeng sumukat kung hanggang saan talaga ang sinasabi ko katotoo. And we can never deny lahat yung sinasabi yan. Sapagkat hindi na itatago ang sekreto for the rest of your lives. Noong time na yun, sa isang probinsya, ilan lang kami may motor. At mayroong gawain na hirap din. Pero they have a desire na magkaroon ng gawain sa isang remote area. Alam niyo ang mag-asawa na yun, yung kanyang asawa, medyo may pagkukulang ka sa isip. Tapos yung babae naman, medyo may problema psychological. At alam niyo, mahirap umakay. Kasi yung surroundings nila, kilala sila. Kung ano yung totoo. How can you trust people when they are judging them in their own way? Paano mo maaakay ang balibot mo na? Yung isang lalaki, may diferensya ng konti. Mababa lang yung kanilang pagkatao. Yung babae naman, depressed lagi. Alam niyo, pero they are eager na mag-involve sa Diyos. Pero ang alam na nasa palibot nila, sobrang bait ng pamilya. Ang sinasabi lang ng head, mag-ingat din kayo doon. Kasi kahit mabait dyan, baka mag-ulat ba ang isip nila kung anong gawin sa inyo. Kukuha niya. Pero nalilisin namin talagang kampante kami sa paglilingkod sa kanila. Pagpunta namin doon, bahala na. Pag-atin ikaw, may bilang tao rin na aakay siya. Pero natutuwa ako kasi kahit doon sila, may mga naakay sila ng ilan-ilan. Pero may mga dumadaan. Nanumingiti pa nakaka-insulto. Parang sinasabi mga balik talaga ito. Parang yun ang nababasa ko, no? Pero hindi ko pwedeng idinig kasi kawain nila sila, no? Sabi ko, sige lang, sister, lingkod lang tayo. Minsan, di ko nga natatagalan nagkwentuhan kami kasi minsan, habang nagkwentuhan kami, lumalayo ang topic. Pag kinakonsiling ko sila, nababawi yung argumento. Sabi ko, nakakawawa naman, kakahirap na. So, ang ginagawa na lang namin, yung basic na pakikisama. For example, doon punta pa doon. Alam nyo, sabi niya, Brother Chito, salamat. Kasi kahit tinulang na lang, okay sa inyo. Tinulang na lang, okay na. Kain kami, walang lang ordering. Kung mabigyan ka man, may 15 pesos. Pero sobrang kahirapan tayo naniwala po pala. Yun nga lang, sa kanilang mag-asawa, yung anak nila, medyo dalagita na, yun na medyo nagmamanage na nakakamatimot ng isip. Tapos, so, sige na ako, kwento ko kagawin sa bahay. Sabi ko sa ako, nakakainis na nakakaawa ang lugar na yun. So, bakit ka naiinis? May pinapadalang pa doon, ang hirap, walang pumupunta, dapat may ibang maghawak doon. Siyempre, yung nakakaawa naman ano, yung kanilang sitwasyon. Sabi ng asawa, sige lang, wala nang problema, naglilingkod ka, mission ang gusto mo. Hayaan mo lang, basta ang lalaga, may panggasolina ka, okay na yun. Kasi noon may pair kayo sa opisina, pag dadala ko ng gulay, binibigyan ko ng pumasahe. Alam niyo ba yun? Tapos, pagpunta ko doon, halos ilang buwan akong pumunta hanggang sa matigil na lang ang buwan. Tuloy-tuloy lang ako, tuloy-tuloy lang. Dumating na yung point talaga nag-bar down. Kasi hindi sustainable yung walang naghahawak. Walang taong pwedeng manindigan na matino. Alam niyo ba yun? Tapos, isang araw, bagyo. As in bagyo. Noong time niyo, bagong alis kami sa bahay namin malaki, nagkakilala kami ng asawa ng kubo-kubo na 500 aman. Yung kubo namin talaga as in kubo ng lipa. Alam niyo, may motor na ako sa labas, pero kubo-kubo para magsarili kami ng asawa ko. Maya-maya, sobrang bagyo, sobrang lakas. May kumakatok sa labas. Brother Chito. Sabi ko, sino ba yan? Bagyong-bagyo. Brother Chito, may bigas ako dito nabalat ng plastic, 25 kilos. Dala ko sa inyo bago pa maglakas ang ulan. Inabot ako ng lakas. Sa dami ng taong kakilala kong mayayaman, may pera, yung baliw pa na sinasabi nila, may dalang biyaya sa akin. You know how God works? Pag ako'y nangihina, di ko kinakalimutan yun. Yung asawa ko, nakaiyak na lang. Pasok na po dito, brother. Mag-init tayo ng tubig, magkape ka. Sige na po, nagmamadali na ako kasi bagyo na ngayon. Sana may sasakyan pa. Alam niyo yun? Kasi nagbinta daw siya ng alay, nagpamuli yata. Iniwan sa amin. Sabi ng asawa, tingnan ko, reklamo ka ng reklamo.
may napahiya ka sa Diyos. Nakukuha niya. Sometimes we need to be resilient. We need to be firm sapagkat hindi masasayang ang mga kanuwanan ng Diyos sa buhay natin. Actually, kayo din nyo naman kailangan yan. Sobrang biyaya nyo na, no? Ang dami ng blessing natin. But I will share only that because bahagi yung paglilingkod natin. Yung mga anak nyo, sobrang blessing na maganda yung buhay. Pero hindi pa natin nababayaran yung Diyos. Amen ba? Habang may buhay, habang may lakas, mga kapatid ko, we must be obedient to God. Si Samuel, hindi siya nagdalawang isip sa 1 Samuel 3 and 10. Siya ay pinakinggan, here I am, speak for you. Servant is listening. See, kung basahin yung Samuel, 1 Samuel, nandoon na nakiusap ang Diyos kay Samuel. And sometimes, God talk to us in a very peculiar way. Sometimes, hindi sa mga simpleng pamamaraan. Amen ba? Napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon na ipapatunayan natin. Because true happiness is to fulfill God's purpose and God's calling to every one of us. Lagi kong sinasabi, hindi pahayamanan, hindi pagalingan. But as long as we give this time to God, sobra pa dun sa mga hinihingi yung biyaya ang ibibigay sa inyo. Sobra pa dun sa mga ina-expect nating biyaya ang binibigay ng Diyos sa atin. Preparation. God often prepares us for our calling through training, experiences, and relationships. We must be willing to learn, grow, and develop the skills needed to fulfill our purpose. Maganda yung nakikialam tayo sa gawain, sa mga activity. Amen ba? Sa mga anong bagay meron tayo. Sapagkat yun ang preparation ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. Sapagkat, sabi nga ng isang kasagan, we are not qualified to serve God. We are called by God, and God qualified us. Tinawag ka ng hindi kwalipikado ka. Nung tinawag ka niya, qualified ka niya. Ginawa kang worker, hindi dahil marunong ka, hindi qualified ka. Pero nung tawagin ka na walang-wala ka, qualified ka niya. Sa patunay, nung unang medicine natin, magaling sa basurahan, galing sa mga kulungan, it's the very visible evidence ng mga lasinggero, mga hindi nag-aral. At along the way, nag-grow yung ating pananawagan. Marami nang natuto, na-equip na yung mga Christian. Hindi na natin yung grade 1, hindi na natiling mga baguhan. And we are go deeper into God's calling. Lumalim, tumibay yung calling natin ng Diyos sa buhay natin. Nakukuha niyo ba? So, mga lingkod ng Panginoon, we have to respond God's calling, and that requires trust. We must trust that He will provide resources, guidance, and strength we need to overcome challenges to achieve His purpose. Hanggat di natin na-fulfill yung gusto niya, hindi natin makakamtan yung pinaka-goal. Isang illustration na gusto kong i-share sa inyo I hope na ito magbigay ng motivation sa atin. Kung may taga-Camarines dito, alam niyo ba yung Garchi Torena? Sa Garchi Torena, nang wala pang land travel, mayroon doon dagat ng open sea. Ang kasunod noon ay open sea na siya. Kaya pagsimula ng gahi namin, ay hapa yung dagat. Pero pag dumadaan ka na sa open sea, mahalo na. Sabi nga ng preacher na nauna sa akin, Brad, mag-ingat ka dyan. Parang mga chapel ang gawa, ang alon dyan. Sabi ko, overacting na. O, para lang mga chapel ka lagi. Pero nung kayo mapunta, hindi chapel, simbahan ka lang. Ang problema, okay lang sana. Tapos sabi ko, Brad, sabi ng tatay ko, pag malakas daw ang alon, huwag pananampalataya ang gamitin, isip ang gamitin. Sabi niya, yung talaga. Ang lakas ng ng alon. Brother, kita mo nakasakay dyan? Sabi ko naman, hindi yan preacher brother, pero nakasakay. Ikaw preacher ka. Alam niyo, parang hinahamon ako. Yung hindi nga mga lingkod ng Diyos, gustong lumipat, ikaw ka preacher ka, natatakot ka. Gusto kong i-justify yung aking rason. Sabi ka ba, hindi ko sasabi. Pero pag tumuloy yan, ibig sabihin to,
Alam niyo nung pumamplana ako sa bangka, sobrang prayer ko. Noon, ang memorize kong prayer, Tagalog at English. Memorize ko yan, walang yabangan. Ginamit ko na yung English na asawa ngayon. Ginamit ko na para mapasa kayo ng aking English. Tapos, ang nakakatakot doon, ano mga nakakatakot? Ang mga bangkay, ang mga tripulante ng bangka ay mga lasing. Kasi habang naghihintay ng pasahero, nag-iinom sila sa dulo ng bangka. Ang sarap ng pulutang mga isla. Ang tuwang-tuwang nila. Yung kaya pag magbiyahe na, ang gugulo na. Ayan na. Biyahe na kami. Okay sana. Yung Diyos hindi lagi, pero yung tao pasaway na. Nagkakanyo po yun. Tapos biyahe na kami. Sabi nung tripulante, okay na, punta na tayo sa Ganchi Corena. Sabi niya. Huwag kayong gagalaw dyan. May kasama kong pare naglalagkat. Laptop din siya, pero okay ka lang padre. Tapos, biyahe na kami. Sabi ng tripulante, okay lang to, kahit gaano kalakas ang alon, huwag ang ipanalangin niyo, huwag lang mamatay ang makina. Kasi pag namatay ang makina, hindi na nila maimamadays. Ano ang bakit? Pag tumagilid ang bangka, siguradong itataw sa alon. Kapag nakaalin daw doon sa alon, okay lang siya. Pero mas na magtagilid, sasakupin ang alon. Nakukuha niyo? Kapag siya nakabagba, nakabalagbagba, ano siya ng alon. Kaya ang purpose ng mga tripulante, pag tumatagilid, nagtatakbuhan yung mga lasing doon sa dulo ng katig. Parang natutuwa pa sila tatakbuhan. Yung mga pasahero lang, takot na. Sabi niya, huwag na kayo mag-ingay dyan kasi once na makapasok tayo dito sa open sea, wala nang balikan, makabalik o makalusok. Kasi once na mag-attend ka daw na bumalik, siguradong tatakpakan ka ng malaking alon. Kaya ang ano doon, ang purpose doon, pag pumasok ka na doon sa malaking alon, diretso na. Wala nang urungan, wala nang balikan. And you know what, makalampas lang ng ilang minuto, mga 10 to 15 minutes, lampas na. Hindi realize, ganun pala ang paglilingkod minsan. Kahit gaano kahirap, wala nang pang pagtagili, wala nang pang pagtulikod. Diretso na. Kasi pag bumalik ka, pwede kang mapahamak. Pwede kang mabalik pero mo. And thank God, nakalampas ka dito. Sometimes sa mga alon ng ating buhay, lumalampas tayo. No? Nakakalampas tayo sa ganung bagay ng buhay natin. And kapag isa lang ang ating inintindi, mamatay ako sa bubuhay Diyos ang tumawag sa akin. Kaya ng pananaw St. Paul, kay mamatay, kay mabuhay, sabi ni St. Paul, kapag siya ay maglilingkod sa Diyos. Amen ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, ang God's calling ay hindi kagaya ng mga mundong ito. Ito ay divine calling ng Lord. Amen ba? Panawagan ni Yahweh, panawagan ng ating Diyos na siyang nakakaalam, not because of our compensation, but because of the purpose of God to every one of us. Amen po ba? So magandang panawagan sa buhay natin, ito na lagi nating tandaan, na ma-fulfill natin yung ating buhay sa harapan ng Diyos, ma-i-assume natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos without any unwavering, na walang pagdududa at pag-alinlan. Amen ba? Tanungin mo ang iyong katabi, sister. Nakalampas ka na ba? Sa open sea. Alam ang dating open sea na dadaan natin, no? Sa buhay relation na, sa ating asawa, sa ating pamilya. There are so many obstacles. But truly God is a faithful God. Truly that God is a powerful God, a miracle-working God sa buhay natin. And the last gusto kong iwanan sa inyo mga kapatid ko, calling of God is very personal. Amen ba? Calling of God is very personal sa bawat isa atin. Amen ba? God's calling is personal. God doesn't call everyone to the same thing. Huwag kang makipagkumpara. He is calling us specific and tailored to each individual's unique gifts, passions, and purpose. It's personal invitation to step into life of meaning and significance designed just for you. Sarap na, no? Kung alam ang tinawag ka ng Diyos. Dapat we are convinced na hindi lang tayo naniniwala lang. Parang sige na lang. Nararamdaman talaga natin. Diba? We are children of God. Isang bahay,
asensadong bahay. Ang nanay nila ay walang pinag-aralan. Sa kanilang bahay, naka-ilera yung mga anak niya, mga tapos. Ang kanyang asawa ay magsasaka lang. Yung nanay, mga 85, 87 yung kanyang ilong. Ang lakas ng katawan. Inamasidalas lang kung hindi biro yung pagkagraduate ng kanyang mga anak. Sabi ko na, may ilang taon na kayo nag-graduate? Tagal na ng brother. Siguro mong gawain na mga nasa 35 pa lang. Kasi yung 40 na lang. Hindi mga around 40 pa lang gawa. Mga 30 ganun. Sabi ko, ang 30 ng gawain. Basta brother, halos pagsimula ng gawain, nandiyan na ako. Mga anak ko nakagraduate na yan, mga LCLA na yan, sabi niya. Tinanong ko siya. Nay, ano pong sikreto nyo? Ang ganda ng buhay nyo, ang ganda ng ramdam ko, yung atmosphere ng bahay nila, na pag nagsalita siya, ramdam mo na siya ay may Diyos. Alam yung mga taong gano'n? Yan mga taong pagkausap mo, walang alinlangan sa puso. Hindi ka lang para kumbinsihin. Hindi. Pag nagsalita siya, mararamdaman mo na may Diyos talaga siya na nandiyan lang. Nakuha yung ibig kong sabihin. Na kapag sa i-pray mo ko, sige, bahala, may salita. Yung convincing siya sa kanyang salita. Kaya tinanong ko, ngayon pong sekreto nyo, bakit ang ganda ng buhay nyo? Alam niyo nung sagot sa akin, brother, parang di ka naman preacher. Napahiya. Ano nga, nay? Akala dahil mong pinag-aaral, di mo pa alam. Alam mo sabi niya? Paniwalaan mo lang na tinawag ka ng Diyos. Anyway, it's a very broad idea. Yung sinabing paniwalaan mo lang, napakaraming laban nun. Napakaraming hamon nun. Yung paniwalaan mo lang na sinabi mo, yung buong maghapon mag-prove mo sa kanya na siya ang Diyos mo, sobrang blessing mo. Pero kung natin ka ng gawain, paniwalaan mo lang, within 1 hour, wala na yun. Wala na yun. When God told us what He promised, kailangan makadikit sa puso natin. Kasi pag nandito ka sa gawain, paniniwalaan ka, brother, parang nung awain, kapag uwi mo sa bahay, tapos na yung pinaniwalaan mo, it will never be happen. Pero siya, dikit sa kanyang pagkatao, mararamdaman mo na sa buong buhay niya, ano man ang hamon ng buhay, within the 4 years of buhay niya, paniwalaan mo lang na tinawag ng Diyos. Sabihin mo siyang katabi, sister. Yes, sister. Ikaw nga, sister. Ikaw talaga, sister. Wala nang ibang sister. Sino pa ba? Kundi ikaw na tinawag na Al-Shaddai. Naniniwala kayo? Kaya natin ang ating Panginoon. At tumayo po tayo lahat mga kapatid. Naniniwala ba kayong answer prayer tayo? Sabihin mo siyang katabi, kapatid. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid. Sa 10 segundo, humingi ka na ng gusto mo. Kung naniniwala ka na ang Diyos tumawag sa iyo. Naniwala kayo? Start na ba? 10 seconds? Okay, start. Maghingi na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10. Sumigaw ng answer prayer na tayo! Amen. Naniwala kayo? Amen. Dapat lang. Kalamakan natin sa El-Shaddai. Thank you, Lord. Tayong lahat ay answer prayer na. Amen? Kayo po ay tumalog sa Panginoon. Awitin mo natin sa prayer. Salamin. Yung ito ang palalan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong
sa aming dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghawakan, pangako niyo ang tanging kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tanging kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tanging kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman
yan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Praise God. Hallelujah. Opo, Panginoon. Ang pangako mo lamang ang pwede namin panghawakan. Amen. Yes, Lord. Ang salita mo lamang ang pwede namin sandigan. Amen. At ang mga pangako mo lamang, Lord, ang pwede namin sundan ng buhay na ito. Sa hapon ito, nagkakaisa po kami sa lugar na ito. Isa ang puso ng namin. Naniniwala kami, Lord, na walang pagkakamali sa pagkapili mo sa amin. Ikaw mismo ang siyang tumawag. At hindi mo, Lord, hahayaan ang tinawag mo ay mapahiya. Mapahamak kami noon, kaya turuan mo kami, Lord, na maging tunay mong lingkod ayon sa kalooban. Bless mo ang bawat puso ng aking mga kapatid, Lord, especially ang physical namin kalalagayan, dalangin po namin. Kami pong lahat ay ukit mo physically, Lord. Alisin ang lahat ng karamdaman sa aming katawan. Mula-ula hanggang talangkakan, sa dugo, sa balat, sa buto, sa utak, sa puso, sa lahat ng sistema ng aming katawan. In the name of Jesus, aming re-rebuke, aming pinakawalan ng Jesus. Ang itinanim ng kalaban sa aming buhay, sa aming katawan. In the name of Jesus, we pray for your divine healing, O Lord. Ang kagalingan ng gagaling sa Panginoon ay aming tinatanggap sa oras na ito. I-bless mo, Panginoon, ang aming buong pamilya, ang aming buong sambahayan, ang aming buong angkan, Lord. Anumang salot na itinanim o sumpa sa aming pamilya, binubunod namin ngayong hapon. Pinakawalan ng bisa, O Lord. In the name of Jesus, sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, sumpa ng pagkabaha-bahagi, sumpa ng hindi pagpapatawad, sumpa ng kaguluhan, sumpa ng kawalangang paglilingkod. We declare in the name of Jesus and we rebuke in the name of Jesus na walang peace sa lugar ng namin. Alisin mo lahat ng pagdududa, pag-alinlangan sa aming buhay, bagkus sa paniniwala, itanim sa aming puso, sa aming isip na mula ngayon kami ay kumbinsido, O Lord, na kami po'y tunay mong mga lingkod. Bigyan mo kaming kakayahang mag-isip ng tama, gumawa ng tama. I-align ang bawat motibo sa paglilingkod sa iyo, O Lord. Pagpalain mo ang aming buong angkan, Father God in heaven. Ang mga source of income, negosyo man, hanap buhay, O Lord. Ano mga uri ng negosyo na ay siyang kalooban, mga trabaho, Panginoon, ang bawat pamilya ng mga lingkod mong ito, Father God in heaven. Dalangin po namin ang bawat pamilya ng bawat angkan. Dalangin po namin dumating sa kanilang buhay ang pangalan ni Jesus. Idinudulog namin si Panginoon ang ministry na pinagkatiwala niyo sa amin lahat. Especially ang aming punong lingkod na kung saan naging dahilan. At tinawag mo kami at nakilala ka namin. Salamat ulit sa pagkatsana para ikling panahon. Sobra-sobrang biyaya ang aming natanggap. Sobra-sobrang kaalaman ang aming nalaman, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tunay nga na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at maging sa hapon ito, naniniwala kami na bago kami magkatipon sa lugar na ito, ikaw ang tunay na Diyos. Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, na pwede namin pagkatiwalaan ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Idinudulog namin sa Panginoon ang lahat ng ministry, Lord. Unang-unang mga tagapanguna, ang 7 councils of elders, mga Amorsolo preachers, Father God. We pray, Panginoon, ang total and genuine commitment at pagmalasakit, Panginoon, upang maging sa maraming pang henerasyon ay patuloy na may pahayag ang iyong pangalan, Yahweh El Shaddai. Pumili ka, tumawag ka, maghirang ka ng mga lingkod mo.
na pwede mong pagkatiwalaan ng iyong mga salita upang ang mga taong inaalipin ng kalaban ay mailayo. Sapagkat walang halaga ang gobyerno, Panginoon, walang kapangyarihan ang gobyerno, Panginoon, kung wala ang iyong tulong. Sapagkat ikaw lamang ang aming hari, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos, Yahweh Al-Shaddai. I-bless mo, Panginoon, ang kabuuan, maging sa abroad, lahat ng prayer meetings, Father God in heaven. Dalangin po namin maging bukal ng pagpapala sa bawat lumaten, bakarin ng iyong mga salita, ang mga depressions, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang may mga karamdaman, ang may mga cancer, in the name of Jesus. Sa bawat makatunghan ng iyong mga salita ay maramdaman ang iyong hinala. Pagpalain mo, Father God, ang lugar na aming kinalalagyan sa District 4 ng Antipolo, Panginoon, ng Binangunan, ng Amuno, ng Tanay, lahat ang isla, Panginoon, lahat ng District 4, we pray, Father God, for the revival, Panginoon. In this mga bagong DIC namin si Brother Jujo, Father God, ang lahat ng key person, O Lord, ang lahat ng manggagawa mo na anuman ang ministry pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, pag-ibayuhin namin, Panginoon, pahalagahan upang ito'y magamit mo sa iyong kalooban. Pagpalain, Lord, ang aming head disciple, si Brother Ray Bravo, Father God. Kay ni Haring Solomon, nagtagumpay ang kanyang pinamahalaan sa tulong na binigay mo sa kanya. Ganon din ang aming panalangin sa aming head disciple, O Lord, upang mapagtagumpayan, maganap ang mga plano mo sa lugar na ito. Ang mga darating pang activities sa lugar na ito hanggang December, Father God, we put it into your hands. Ang mga nananalabi ng mga lingkod mong ito, Panginoon, dalangin ko po na i-provide mo ng maraming beses na walang patid, walang humpay na provision mo sa kanila. Panginoon, sa hapong ito, I pray to you in a very special way ang mga panalangin matagal na ng mga lingkod mong ito. Ang sino may mga daladalang mga burdens sa puso, mga kabigatan, we put it into your hands. Panginoon, alam namin na ikaw ang Diyos na kayang tumugon sa bawat kaibigan. Inilalagay namin sa kamay, Panginoon, ang mga inaasam-asam, ang mga mitiin ng aming mga nanay na ito, Panginoon, mga brothers and sisters. Dalangin ko, Lord, ang pagpapalay dumating sa aming buhay. Ang bawat personal na panalangin mo, Panginoon, dalangin ko, Lord, na patuloy dumating at huwag na lang dumating sa buhay namin ang mawalan kami ng pag-asa, ang mawalan kami ng pananampalataya. Kung meron mang pwedeng itira sa buhay namin, ang pananampalataya itinin mo sa puso namin. Sapagkat anumang laban sa buhay, magtatagumpay kami. Hanggat natitiwala kami sa Yahweh Al-Shaddai sa pangalan ni Jesus. Panginoon, i-bless mo ang makalusugan ng mga kapatid kong ito. Kung sino mang may kinakaharap na problema sa katawan, sa physical, emotional, may mga hamon sa buhay sa pamilya, ipinagkakatiwala namin sa makapangyarihang Panginoon. Wala kaming agam-agam, hindi kami nagtakot, hindi kami nag-alinlangan at nagugulat, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na siyang tinatawaran namin. Pagpalain mo ang buwan puso ng mga lingkod mong ito, dumating sa kanilang buhay ang katiyakan at kasiguran. Panginoon, napakarami na po ng ebidensya mong binigay sa amin, sapagkat hindi namin mararating ang ilang taon ng aming paglilingkod kung wala kang ginagawa. Subalit humingi kami ng tawad sa aming kahinaan, sa aming pagdududa, sa aming pagmamalabis. Dalangin po namin na bawat araw ay paglalakbay para malaman ang tunay na dahilan ng pagkatawag mo sa amin. At matiyak namin ngayon pa man na darating at darating ang pagkakataon na tiyak namin na ikaw talaga ang siyang pumili sa amin. Panginoon, maraming salamat. I-bless mo ang mga lingkod mong ito. Dalangin ko sa pinakailalim ng kanilang puso. Basang-basang mo ang kanilang hiling. Father God, maraming salamat. Aming angkin. Ang mga susunod pang araw, kaulang aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya once again. Dumating ka sa aming buhay. Minuto, araw-araw, oras-oras sa aming buhay. Mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagpalang hapon po sa inyo. Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto natin i-progress. Ayan. Panginoon, dalangin ko po ang inyong pagpapala. I-bless ng Panginoon ang leaders articles na ito, Panginoon, Sister Ami. Pagkalain mo, Panginoon, na sa lugar na ito maging siyang dahilan ng iyong kabanalan at maging dahilan ng lugar na ito ng iyong pagpapala sa bawat isa na ito.
Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na nakataas ang kamay, ang naman tinataas ng kalagay ng prayer request, mga release articles, God's wallet, kamay na nakataas. Ano mga pray even to sa bawat pamilya nila pagpapalain? Ano mga handog ka loob, ibalik mo na dito sa pangailangan. Mga release articles, wallet po ninyo ng kayamanan ng galing sa'yo na walang katapusan sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Ayong hapon po sa inyong lahat. Give thanks to the Creator. Pagpapalan natin. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given